Hello po. So, hindi po ako normally naggagawa ng video, pero marami po akong nakikita ngayon sa social media about yung bagong interest or bagong tax sa interest natin sa Pilipinas. Ngayon, um, yung video na to para bilang CPA, sa tingin ko ay meron akong pwedeng ma-share sa masa. So, ito lang po ay para iklaro kung ano ba talaga yung mababago sa tax ng regular na mamamayan. So, unahin po siguro natin yung ano ba yung hindi magbabago. So, kung yung nakikita ko ngayon sa social media na malimit na comments na nag-trigger para maggawa ko ng video ay yung pera namin na tax na yan nung kinita namin. Bakit may tax ulit? So, meron nga bang tax? Yun yung gusto kong ah, iklaro. So, siguro unahin natin. So, ano ba yung nangyayari? So, una, yung pera natin, saan ba natin nakukuha yun? Meron tayong kita, pwedeng galing sa business o pwedeng sa employer or amo nyo. Ngayon, yung kita nyo, mapupunta yan sa bangko. Pwedeng yung amo nyo yung nag-open ng bank account o kayo mismo. May iba't ibang uri ng bank account. Pero ang pinakakaraniwan ay yung regular savings account. Siguro gamitin natin yung example yung BPI. Hindi ko pinopromote yung BPI, pero nandun ngayon yung pera ko. So, yun yung pinakamadaling example para sa akin. Makikita nyo kung gaano ako kaporita. So, ang meron ako sa BPI, dahil karaniwang mamamayan lang ako, ay regular savings account. So, kung makikita nyo, ang huli kong interest ay nung June 30. Yung BPI, depende sa bangko nyo, pero yung BPI specifically ay nagbabayad ng interest kada 3 buwan. So, yung huli kong interest ngayon ay nung June 30. So, yung pera ko kumita lang ng 334 pesos para sa 3 buwan mula April 1 hanggang June 30. Ngayon, paano nila kino-compute yan? Siguro gagawa ko ng bagong video, pero like, gawin lang natin kung ano yung pinaka simpleng explanation. So, babalik ako dito. So, gaya ng sinabi ko kanina, may iba't ibang uri ng bank account. Pero yung pinaka normal, regular savings. Yan yung hindi kailangan ng passbook. Pero kung meron kayong passbook, makikita nyo pareho lang yung interest rate para sa passbook savings tsaka regular savings. So, yung interest rate na yan, para yan sa buong taon. So, halimbawa, meron kayong kinita na 10,000. Yung interest na 0.0625%. Gusto ko rin nga palang ulitin. So, yung 10,000 na yan ay kung hindi nyo ginalaw yung perang 10,000
mula April 1 hanggang June 30. Kasi yung 0.0625 na interest nyo ay depende sa galaw ng inyong account. So, kung nababawasan yan, kung nadadagdagan, yung average niyan, i-average yan ng bangko, tapos yun yung magiging base ng 0.0625%. So, halimbawa lang, meron kayong 10,000 average. So, imumultiply nyo to ng 0.625, 625 yan buong taon. Ngayon, since 3 buwan lang, so kada buwan, 52 cents lang. 52 centimo lang yung kinikita nung 10,000 nyo sa bangko. Dahil yung BPI ay nagbabayad ng interest kada 3 buwan. So, sa 3 buwan, ang kikitain ng pera nyo, ng 10,000 nyo, kung hindi nyo yung gagalawin sa bangko, 156 pesos. Piso at 56 na sentimo. Ngayon, so yung 10,000 nyo, na-tax na yan nung kinita nyo siya. So, either may deduction kayo, pwedeng may deduction kayo, o babayaran nyo yan kung may business kayo kapag nag-file kayo ng tax. So, itong 10,000, wala na siyang additional na tax. So, itong 10,000, hindi po iyan yung itatax ng 20%. Ang itatax po ng 20% ay yung piso at 56 na sentimo. So, ang tax po nyo para dyan, para sa 3 buwan, ay 31 sentimo. Ngayon, kung makikita nyo po yung bank account ko, so sa 3 buwan, ang kinita po ng pera ko ay 334. Ang ibinawas po para sa tax ay 67 sentimo. Yung 67 po ay 20% nung 334. Kung gusto nyo pong itry ko na i-compute, 67 divide 3.34. Yan po yung percentage. So, 20%. At ito po ay noong June 30. So, hindi pa po effective yung bagong tax. So, wala pong magbabago kung paano kinocompute ng mga bangko yung tax nyo sa inyong regular na savings account. So, ano po ba ang nabago? Ang nabago po ay yung time deposits. Pero hindi po lahat ng time deposits, tax sa interest ng time deposits ay nabago. Unahin po natin, ano po ba yung time deposits? So, nasabi ko po na may iba't ibang uri ng bank account. So, yung time deposit po, ito po ay kung meron kayong extrang pera, pwede po kayong mag-open ng time deposit accounts. Bakit po nyo gugustuhin na mag-open ng time deposits account? Kung mas malaki po yung interest ng time deposit. Halimbawa po, inisip nyo yung pera nyo may hindi nyo kakailanganin yung pera nyo para sa susunod na 35 na araw, pwede po kayo mag-open ng time deposit account. Ano yung benefit sa inyo? Mas malaki po yung interest.
Pero hindi po lahat kayang mag-open ng time deposit account. Bakit? Kasi po meron silang usual na initial deposit o minimum na deposit. So, yung minimum na deposit po ay 50,000 pesos. Ngayon, sino po ba yung ako po, hindi po ako yung taong yun, na hindi kailangan yung 50,000 sa mga susunod na araw. Um, Merong mga middle class na kayang i-maximize o kayang gamitin itong uh, uri ng bank account na ito. If meron kayo nito, congratulations sa inyo. Congratulations sa inyo. At hindi nyo kakailanganin yan sa 35 na araw. Yung time deposit po kasi, bakit hindi lahat gumagamit ng time deposit? Kasi po, kapag inilagay nyo yung pera nyo sa time deposit, hindi nyo po pwedeng i-withdraw yung pera nyo galing sa time deposit account. Yun po yung pagkakaiba niya sa regular savings account. At huwag po natin kalimutan, hindi po automatic na magiging time deposit yung pera nyo. Kailangan nyo pong i-apply yan sa bangko. So, ito po ay para sa mga may ekstrang pera para mai-invest. So, kung halimbawa po, hindi nyo kakailanganin ang at least 50,000. Minimum na 50,000 sa loob ng isang taon. Magiging interest nyo po ay 0.5% para sa isang taon. Ngayon, i-compare po natin yan sa interest ng regular savings account. So, yung una kong example ay kung may 10,000 kayo sa bangko, ngayon, i-compare po natin yan kung meron kayong 50,000. Kung may 50,000 kayong extra at hindi nyo po yan kakailanganin sa loob ng isang taon, ang magiging interest nyo po ay 31.25 pesos sa loob ng isang taon. At magkano po ang tax niyan? Katulad po ng sinabi ko kanina, 20% po niyan ay 20% po niyan ang magiging tax. So, 6 pesos and 25 centavos ay i-withhold ng bangko. Ibig sabihin, hindi nyo po yun ma-withdraw. Automatic po na yung bangko yung babayad ng tax para sa deposit nyo. Yung 50,000 nyo, ang kita nyo na 31.25 minus yung tax, ang net nakita nyo po ay 25 pesos dun sa 50,000. Yan po ay kung gusto nyo na nasa regular savings account pa rin siya. Again, ang benefit po niyan, pwede nyo pong i-withdraw yung 50,000. Kung halimbawa may emergency kayo, mag-withdraw nyo po siya anytime. Ngayon, kung mag-open po kayo ng time deposit account na 50,000, ang interest po niyan ay 0.5% sa loob ng isang taon. So, ano po ang kita nyo sa loob ng isang taon? Sa halip na 31.25 yung kikitain nyo, magkakaroon po kayo ng 250 pesos na kita para dun sa 50,000 nyo. At yung 250 pesos po, yun po yung itatax ng 20%. So, bale, ang net na kita nyo po ay 200 pesos para dun sa 50,000 nyo.
So, nakikita niyo po habang tumataas yung dineposit nyo, tumataas yung percent ng interest at dahil tumaas yung interest nyo, tataas din po yung tax. Again, ito po ay para sa time deposits. Ngayon, wala rin pong nabago kung ang time deposit nyo ay, balik po tayo sa, balik po tayo dito. Wala pong nabago kung ang time deposit nyo ay less than 3 years or hindi, kung meron po kayong pera na hindi nyo gagalawin sa loob ng 3 taon, 20%. Wala pong nabago dyan. Ngayon, kung meron po kayong time deposit, kung hindi nyo po kailangan yung pera sa loob ng 3 taon, 3 kalahati, 3 isang buwan, 3 taon at isang araw, pwede nyo pong i-deposit yan sa mas mahabang time deposit at ang alam ko po wala ngayong produkto ang BPI. Tingnan po natin. So, ito po yung ibinibigay ng BPI, ang option sa BPI. Meron po silang 5-year time deposit. So, ibig po sabihin yan, hindi po nyo pwedeng galawin yung 50,000 ng pera sa loob ng 5 taon. Kahit po magkasakit kayo, kahit kailangan nyo na aksidente kayo, kailangan nyo papagawa sa pampagawa ng kotse nyo, kailangan nyo, kinulang kayo sa pampagawa ng bahay nyo, hindi nyo po pwedeng kunin yung 50,000 hanggat hindi natatapos yung 5 years simula nung binuksan nyo yung time deposit account nyo. Correction po. Meron mga pagkakataon na pumapayag yung bangko na i-withdraw nyo yung time deposit nyo. Yun nga lang, meron siyang penalty or hindi nyo po makukuha yung malaking interest. Depende po sa bangko nyo. So, gusto ko lang clarify yun. Yun po yung nabago. Dati, mas gustuhin ng mga tao na mag-deposit na mas matagal yung mga mamamayan sa bangko. Ginawa po nila na yung kikitain nyo, sabihin na lang po natin 1% yung kita. Dahil wala po akong makitang interest rate para sa para sa 5-year time deposit. Kunwari na lang 1% yung kikitain nyo. Kasi nakita po natin, 'di ba? Habang tumatagal na hindi nyo pwedeng galawin yung pera nyo, tumataas yung percentage ng interest nyo. So, halimbawa, meron kayong 1% na kita. So, 500 po yan kada taon. Ngayon, yung 500 nyo po, so kada taon yun, at ayaw nyong galawin siya ng 5 taon. So, yung 50,000 nyo, kikita siya ng 2,500 sa loob ng 5 taon. Dati, yung mga taong kayang i-afford yan na hindi galawin yung 50,000 nila sa loob ng 5 taon, dati hindi sila natatax doon sa 2,500. Ito yung bagong tax. Sila yung ngayon magkakameron na ng 20% na income tax na 500 dun sa 2,500 na kinita nila sa loob ng 5 taon. So,
Ang magiging kita na lang nila sa halip na dati 2,500 yung kikitain nila 2,000 na lang. So kung kayo po ay hindi kasama dun sa mga tao na may 50,000 na extra na kayang hindi yun galawin ng 5 taon, kayo po ay hindi maaapektuhan nitong bagong sa interest. Konti lang po ang may kakayanan at dun po sa mga may kakayanan, hindi po ako expert sa pag-i-invest, pero kung mag-i-invest po kayo, yung 50,000 nyo, mas malaki po yung kikitain yan kung i-invest nyo yan sa stocks o sa mutual funds. So, inuulit ko po, marami po tao ang hindi maaapektuhan nitong bagong tax rate na ito. So, yun lang po. Meron pang maaapektuhan. Kung 3 taon, halimbawa, yung time deposits, mula mula 12%, magiging 20% na yung tax nila. So, tataas ang kanilang tax at yung mga 4 years na time deposit, tataas din po yung tax nila sa 20%. So, kung kayo po ay hindi isa sa mga tao na kayang ilagay yung pera nila sa bangko ng 3 taon na hindi nyo gagalawin yung pera nyo, pwede nyo rin po yung ilagay sa MP2 Pag-ibig Savings. Mas malaki po yung kita doon. So, at tax exempt po yung MP2 savings. So, kung ako po sa inyo, doon nyo na lang lagay yung pera nyo. So, kung ganun yung mangyayari, walang maaapektuhan itong bagong tax sa interest natin. Meron ding mga, hindi yata nakalista dito. Meron din siyang epekto sa mga OFW na may time deposits dahil na maaapektuhan din ito yung mga may US dollars time deposit. Pero hindi ko po yun i-discuss sa ngayon dahil hindi ko pa po naaaral. Kung gusto nyo pong aralin ko, comment po kayo. Okay. Yun lang po. Gusto ko lang iklaro na sa mga ordinaryong mamamayan, walang magbabago. Sa mga may time deposit, kung yung time deposit nyo ay hindi aabot ng 3 taon, hindi rin po yan magbabago. At kung yung time deposit nyo ay more than 3 years, ang advice ko po sa inyo, ihanap nyo po ng ibang, mas malaki po yung kikitain nyo sa ibang investment na produkto. So, yun lang po. Salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. Bye!